Yun pong mga sintomas nitong tigdas na 'to, once na nagkaroon na po yung bata, usually gaano po katagal? Ang natural course ng measles, ito yan parang swertihan yan. Swerte ka kung mag-survive ka. At kung mag-survive ka, siguro mga 1 week or thereabout. Pero mababa ho yung porsyento ng ating mga pasyente na tumatagal. Kaya isa pang madalas na parang misconception sasabihin is, ay hindi bali nang wag magpabakuna kasi pag nahawa rin naman tatagal yan. Hindi po parang bulutong tubig ang measles na ang bulutong tubig nagsusurvive yung bata at Oo. nagiging lifelong yung immunity. Si measles, mamamatay po dahil sa komplikasyon. I see. So ano po ang mortality rate natin dito sa Pilipinas? Teka, hindi ko hawak yung exact number Okay, pero okay. yung case fatality rate niya na mataas yan. I don't have the exact number, ayoko manghula, no? Opo, Pero opo. mataas yan na Maricel. Oo. So ang malinaw, delikado para sa bata kapag ka dinapuan ng tigdas. Opo, delikado para sa batang hindi bakunado kapag nadapuan ng tigdas. Okay. So para po doon sa mga bata, na sabi nga po ninyo kanina, hirap kasi particular doon sa ilang areas na magpabakuna, halimbawa po sa Mindanao. So kung na-miss na nila, hanggang ilang taon po pwedeng mabakunahan kontra tigdas? So typically hanggang 5 years old, kahit lumampas po ng 5 years old, wag po mag-alala, magsabi po sa health center, mahahanapan natin po ng paraan. Hindi naman po parang restricted yan na bawal ng bakunahan after 5 years old. Nagkataon lang po kasi na yung ating mga kampanya dahil nakita nga natin sa datos natin na pinakamarami yung 10 and below, tas humahabol yung mga 5 to 10, rather 5 below ang pinakamarami, 5 to 10 humahabol. So yun ang inuuna natin. Pero kung tayo po ay walang memorya, lalo na kung dun sa mga lugar na isolated na tayo ay bakunado, pwede kumonsulta at magtanong sa inyong health center kung kayo po ay pwedeng mabigyan ng bakuna laban sa measles. Malinaw naman po, Yusek, base po sa inyong paliwanag na ang talagang delikado dito, yung mga 10 years old pababa. Pero paano po kung halimbawa yung mga adult na wala silang alam kung halimbawa inadapuan na sila ng tigdas o kung hindi sila sigurado dun sa kanilang kondisyon pagdating dun sa bakuna, ano po yung dapat nilang gawin? Kung tutuusin, konting-konti na lang po, mabibilang lang yung matatanda na ating natatala na nagkakaroon ng measles dahil nga sa kanyang pagiging highly, kumbaga, fatal, no? Nakakamatay nga kasi siya, hindi ko tayo aabot ng katandaan kung tayo ay nadapuan ng measles at hindi tayo protektado. Pero para sa kumbaga, peace of mind ng ating mga seniors, kasama po sila dun sa grupong sinasabi natin, lalo na yung mga immunocompromised, yung mga very frail. Pwede naman pong isangguni yan dun sa inyong primary care physician, lalo na kung kayo ay miyembro ng isang yakap center, no, ng PhilHealth. Pwede niyong itanong yan, libre po magtanong. Tapos pwede naman kayong i-refer ng yakap center, baka sila mismo merong bakuna kung makita nila na kasama kayo dun sa vulnerable na pwedeng bigyan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa